Iginiit ng House Prosecution Panel na naaayon sa batas ang isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng prosekusyon, nasa right side of the history umano sila sa paglilitis na ito. Si Sheila Natividad sa sentro ng Balita Live. Trixie, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na sila ay nasa right side of history habang ipinagpapatuloy nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos matanong ang kanilang reaksyon sa iginigiit ng depensa na hindi umano sila tutol sa paglalatag ng mga dokumentong laman ng BIR box kabilang nga yung financial records ni VP Duterte at ng asawa niyang si Atty. Mans Carpio. Pero ang nais lang nila ay naaayon ito sa saligang batas. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides, but on the part of the prosecution and the state, and the prosecutors representing the republic, the state, we're very confident. We're very confident that we will be, we are on the right side of history. Pero may naging buwelta rin si Prosecutor Representative Joel Chua sa iginiit ng defense sa nangyaring oral arguments kahapon. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding ay naayon talaga ito sa ating saligang batas. So ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman po tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganon ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Nauna nang sinabi ng House Committee on Justice na bagamat may pag-iral nga nitong bank secrecy law katulad ng iginigit ng depensa ng bise, exemption nila rito yung impeachment case. Nanindigan ng House Prosecution Panel na may constitutional power ang Senate Impeachment Court na suriin yung nilalaman ng BIR box kabilang yung bank records, tax records, AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawa bilang bahagi nga ng mga ebidensya na posibleng maiharap dito sa paglilitis. Giit pa nila, hindi rin dapat inihihiwalay yung mga umano'y pagbabanta o yung grave threats na nakasaad sa Article 4 doon sa rekomendasyon ng NBI Cybercrime Division na magsampa ng kaso para doon sa inciting to sedition dahil pareho umano itong nakapaloob sa mga naging ulat o reports ng ahensya. Trixie, si NBI Director Melvin Matibag na nga yung last witness na ipepresenta ng prosecution panel sa darating na Martes sa susunod na linggo, July 21, para rito sa Article 4 o yung usapin ng umano'y grave threats. Naniniwala rin ng prosekusyon na yung magiging testimonya ni NBI Director Matibag ay magiging mahalaga bilang siya rin yung may access sa mga record ng NBI, maging doon sa relevant documents na magiging substantial o maaaring maging substantial sa pag-usad nitong paglilitis sa impeachment case ni VP Duterte. Trixie. Alright, maraming salamat, Sheila Natividad.